Ngayon, nagpa-check up kami sa mga tao sa Malabon. Nang time din na yun, pinayuhan ako ng doktor na mag-undergo ng operation para malaman kung talagang kung ano yung bukol ng tumubo sa breast ko. Then, pumunta kami mag-asawa, ano pa ako, sa breast, ano talaga yun. Then, nalaman na namin ng day na yun, na meron na po akong breast cancer first stage. Nung una po talaga, sabi ko okay na kasi siguro pagsubok lang po. Pero kung time din na yun, nung umuwi kami sa bayan, sa bahay, sinabi ko sa mga anak ko, na huwag kayong matakot, pero hindi ko pala kaya. Kasi naisip ko po pag sinabi mong cancer, di ba? Totally bibinamin mo yung araw mo ba? Bigla po yung sumali sa isip ko, Lord, maliliit pa po yung mga anak ko. Nung timeline po na yun, isang pangalan ko is grade 7 pa lang. Then hindi po namin siya kapili. Nag-aral po siya sa mga madre ng timeline niya. Ang naiwan lang po sa akin is si Muchi, ay si Maymay at saka si Maricol. Sabi ko kay Maymay, na-diagnose ako na may breast cancer first stage. Nung una akala ko okay lang. Pero nung makita ko yung reaction ng mga anak ko, hindi ko pala kaya. Kasi ang liit na nila kumbaga, natapat na sabihin na okay lang, kaya mo ito. Pero kung nakikita mo na pala yung mga anak, mama, hindi ka magawala, mama. Sa bagay sa isip ko, oo nga. Siguro nga, ito sa akin. Kasi, totoo lang, ang dami namin pinagdaanan, pero yung pang pinakamasakit kasi, may diagnose ka na may breast cancer. Tapos, magsasabi sa iyo na, pag sinabing cancer, ilang month o ilang buwan lang, ito ka na nakaratay na. Pero pag nakita mo yung mga anak mo na maliliit pa, para sa isang na napakasakit kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Next year, o kahit sabihin, andyan dyan yung mga kapatid mo, iba pa rin pagkainanay. Then, nung mag-diet sa breast cancer, sabi ko, pa, mag-second opinion tayo, punta tayo sa San Lazaro, pumunta kami masawa sa Lazaro. Then, hindi na namin masabi din sa akin talagang breast cancer first stage. Kailangan tagalin yung breast ko. Sabi ko pa, kaya natin, basta manalig lang tayo. Pero praise God, kasi bawat simbahan ng mga daanan namin mag-asawa, unang pinupuntahan namin Adoration Chapel. Hindi naman ganito to din sabihin yung palasimba. Oo, nagsisimba kami ng linggo magano. Pero first time sa buhay namin, bawat daanan namin simbahan, Adoration Chapel. Sasabayan namin ng asawa na, hindi ko naman sinasabi sa kanya na papagkasal mo ako. Pero minsan, naisip ko din na, ano ba na po, kumbaga, pinagtitibay kami ni Lord. Sinasabi ng Lord na, kaya niyo yan, magsama na kayo mag-asawa ng mga anak ko. Doon ko po talaga naaman na walang imposible sa kanya. Kasi 2014 na diagnose ako. Ang dami nilang sinasabi na kung ano daw po ba nararanasan ko. May nararamdaman po ba daw may lumalabas or may sumasakit. Sabi ko, wala po. Wala akong nararamdaman. Basta tinatanong nila ako anong gawin na iniinom mo. Sabi ko, wala din po. Ang alam ko lamang po, pananalig sa kanya. Kasi kami mag-asawa, pupunta po kanya ng check-up ko. Adoration Chapel na po. Diretso Adoration Chapel. Siguro po, ano din ang Panginoon na para
sa akin ng asawa na kahit paano may pananalig pa rin ang buwan sa kanya. Then sabi ko din po kay Luchi, na dahil isa ko ng breast cancer. Kasi po, hindi namin siya makasama eh. Hindi naman po namin siya kasama ng time ngayon. Sabi niya sa akin, Ma'am, huwag kang mag-alala. Kaya natin ito. Pagdarasal ka namin. Pasalamat din ako kahit pa sa mga anak ko. Hindi ko sila nakakalimot sa akin. Kahit sabihin kong malayo naman sa akin ang pangalan ko. Talagang sinasabihan niya ako, Ma'am, pinagdarasal kita, Ma'am. Huwag kang mawala ng pag-asa. Awa naman po ng Panginoon, kahit ako may